Magandang araw sa lahat. Ako po ay si Arlene Wallace at nais ko pong magbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Ito po ay nanggagaling sa aking panaginip na nais ng Panginoon na ipahayag at i-share sa inyo. Nawa po ay meron kayong matutunan sa verses na ito at naway makarelate kayo at kung ano man ang nais ng Panginoon na sasabihin sa iyo ay naway iyong maintindihan at see it for yourself too. Naway iyong basahin sa iyong Biblia at madali lang po. Kung wala kayong Biblia, i-search nyo lang po sa internet, lalabas po ito at so wala nang excuse dahil kahit saan mababasa nyo na ang banal na kasulatan. So, nais ko lang basahin sa inyo para ipahayag ang salitang ito. Isaiah 45. Ito ang ipinahayag ni Yahweh kay Zero, ang pinunong kanyang pinili, upang sakupin ang mga bansa at alisan ng kapangyarihan ang mga hari. Ibubukas ko ang mga pintuang lungsod para sa kanya habang siya'y pumapasok. Ako ang maghahanda ng iyong daraanan. Mga bundok dooy aking papatagin. At sa mga lungsod, mga pintong tansoy aking wawasakin. Pati kandadong bakal ay aking tatanggalin. Ibibigay ko sa iyo ang nakatagong mga kayamanan at alahas. Sa gayon, malalaman mong ako si Yahweh, ang Diyos ng Israel, ang siyang tumatawag sa iyo. Tinawag kita sa iyong pangalan, alang-alang sa aking lingkod na si Israel na aking hinirang. Binigyan kita ng malaking karangalan kahit hindi mo ako nakikilala. Ako si Yahweh, ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Palalakasin kita kahit hindi mo ako nakikilala. Ginawa ko ito upang ako ay makilala mula sa silangan hanggang kanluran, at makilala nila na ako si Yahweh. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Ako ang lumikha ng dilim at liwanag. Ako ang nagpapahintulot ng kaginhawaan at kapahamakan. Akong si Yahweh ang nagpapasya ng lahat ng ito. Padadalhan kita ng sunod-sunod na tagumpay, parang mga patak ng ulan na bumabagsak sa lupa, dahil dito'y maghahari sa daigdig ang kalayaan at katarungan. Akong si Yahweh ang magsasagawa nito. Ang palayok ba ay makakatutol sa gumawa sa kanya? May tatanong ba ng putik sa magpapalayok kung ano ang ginagawa nito? Masasabi ba ng palayok na hindi sanay ang gumawa sa kanya? May anak bang magtatanong sa kanyang ama, bakit ikaw ang aking naging ama? At sa kanyang ina, bakit mo ako pinanganak? Ngunit ipinahayag ni Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel, ang lumalang sa kanila. Wala kayong karapatan magsabi sa akin tungkol sa aking mga anak at kung ano ang dapat kong gawin. Ako ang lumikha ng buong daigdig, pati mga taong dooy tumatahan, maging ang kalangitan at ang nagladlad. Ako ang may kapangyarihan sa araw, buwan at mga bituin. Ako ang tumatawag kay Syro upang isagawa ang aking layunin at isaayos ang lahat ng bagay. Aking tutuwirin ang kanyang daraanan. Muli niyang itatago ang Jerusalem na aking lungsod, at kanyang palalayain ang aking bayan. Walang sinumang magbayad o nanuhol sa kanya upang ito'y isagawa. Ang makapangyarihang si Yahweh ang nagsabi nito. Ang sabi ni Yahweh sa Israel, mapapasayo ang kayamanan ng Ehipto at Ethiopia. Magiging alipin mo ang mga matatangkad na lalaki ng Siba. Sila'y magiging sunod-sunuran sa iyo. Yuyukuran kanila at sasabihin,
Sumasa iyo ang Diyos, siya lamang ang Diyos at wala nang iba. Ang Diyos ng Israel ang tagapagligtas ng kanyang bayan. Mahiwaga siya, kaya hindi kayang unawain. Hahamakin at mapapahiya ang lahat ng gumagawa ng mga diyos-diyosan, ngunit ang Israel ay iyong ililigtas. Ang tagumpay nila ay sa habang panahon, at kailanmay hindi mapapahiya. Si Yahweh ang lumikha ng kalangitan, siya rin ang lumikha ng daigdig. Ginawa niya itong matatag at nanatili at mainam na tirahan. Siya ang may sabi, ako si Yahweh at wala nang iba pang Diyos. Lahat ng salita ko'y sinasabi ng hayagan. Isa man sa layunin ko'y hindi inililihim. Hindi ko pinapahirapan ang Israel sa paghanap sa akin. Ako si Yahweh. Sinasabi kong lahat ang katotohanan at hinihiyag ko kung ano ang tama. Sinabi ni Yahweh, halika kayong lahat na mga natitirang buhay mula sa lahat ng bansa. Kayong mga mangmang na nagpapasan ng mga imaheng kahoy at dumadalangin sa mga diyos-diyosan na hindi makakapagligtas. Ang mga taong ito'y walang nalalaman. Ipagtanggol ninyo ang inyong panig. Magsanggunian kayo. Sino ang makakapagsabi ng mga bagay na magaganap? Hindi ba akong si Yahweh? Ang Diyos na nagliligtas sa kanyang bayan? Walang ibang Diyos maliban sa akin. Lumapit kayo sa akin at kayo ay maliligtas. Kayong mga tao sa buong daigdig. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Ako ay tapat sa aking pangako at hindi magbabago. At tutuparin ko ang aking mga pangako. Lahat ng tao ay luluhod sa aking harapan at mangangakong sila'y magiging tapat sa akin. Sasabihin nila, si Yahweh lamang ang matuwid at malakas, at mapapahiya ang sinumang sa kanya'y maghimagsik. Akong si Yahweh ang magliligtas sa lahi ni Israel. Sila'y magtatagumpay at magpupuri sa akin. Napakaganda ng salita ng Diyos na pinipili niya kung sinong gustong piliin niya. Kahit saang descendant ka man, tulad ni Cyrus, hindi naman ina-acknowledge ni Cyrus na Panginoon siya, pero pinili ng Panginoon si Cyrus para i-bless ng lubusan. At may purpose siya kung bakit. Kaya lahat ng mga nangyayari sa buhay, may purpose ang Panginoon. Tinatawag tayo ng Panginoon at lagi niyang paulit-ulit na sinasabi na ako lang ang Diyos, ako lang ang Diyos. Huwag kang magsamba ng ibang Diyos. Dahil siya ang gumagawa ng mundo, siya ang lumikha ng mundo at siya rin ang pahintulot sa lahat ng mga pangyayari sa buhay. At naway nakatulong ito sa inyo sa anumang sitwasyon na mayroon kayo ngayon o kung ano man ang nais ng Panginoon sabihin sa iyo, naway mabuksan ang iyong puso at isipan dahil nais niya lang na ipahayag sa iyo kung ano ang gusto niyang ipahayag. At ako rin ay nagpahayag lang din dahil gawa nga nitong mga 2 gabi na siguro itong galing sa panaginip ko na nais niyang i-share ang salita na ito. At naway yung pagbulay-bulayan ang mga salitang ito at napakahaba nito. So I'm pretty sure, sigurado naman ako na may makarelate ka sa sitwasyon mo sa kahit saang parte ng chapter na ito. At maraming salamat sa panonood at naway pagpalain kayo ng Panginoon at magandang araw.